Energy o enerhiya. Dito umiikot ang kabuuan ng mundo. Symbolism provides energy na makakatulong sa araw-araw na ginagawa. Ito ang may tutulong ng pampaswerte bundles natin. Bundle 1, mantra at kandili. Gawa sa sinukuan ng kahoy ng bawat beads, binasbasan to attract prosperity and good luck sa kahit anong aspeto. Kasama din dito ang piling orasyon na specific to attract good fortune energy. Dragon sa mantra symbolize money at ang bawat kurba sa kahoy ng sinukuan ay nakahulma to attract money, wealth, and good luck. Save 98 pesos kapag bundle 1 ang kinuha. Bundle 2, mantra, kandili, and gabay medalyon. Ang simbolo sa gabay medalyon ay ginamit na noong unang panahon bilang pathfinder. Gagabayan ka sa araw-araw na desisyon sa buhay sa lahat ng aspeto, career, love, money, fame. Kapag clear ang direction kung saan papunta, positibong epekto sa isipan na magreresulta ng magandang outcome. Mantra, kandili attracts money and relieves stress, combine sa energy ng gabay medalyon para klarong patang tatahakin at masiguradong tama ang desisyon sa buhay. Save almost 300 pesos kapag kinuha ang bundle 2. Sa mga interesado, mag-message lang or i-visit yung link sa comment section. Salamat. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Crispin. Taong 1975, probinsya ng Iloilo. Nang mga panong ito, isang kwento ang lumaganap sa buong probinsya ng Iloilo. Nagmula ito sa isang bayan na hindi na lang natin papangalanan dahil na din sa kahilingan ng ating tagapagpadala ng kwento. Tungkol ito sa isang baryo ng mga aswang na sinasabing nilipol ng mga rebelde. Ang kwentong matutunghayan nyo ang katotohanan sa likod ng pangyayari. Kasapi ng hukbong sandatahan itong si Crispin. Halos 5 taon na sa serbisyo. Naitalaga sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Ngunit isang kaganapang ang lubusang nakapagpabago ng paniniwala ng binata. Para maunawaan nyo ang lahat, kaunting pagpapaliwanag sa pagkatao nitong si Crispin. Lumaki sa pamilyang Kristiyano ang binata. Ang ama at mga tiyuhin ay naglilingkod bilang pastor sa malaking simbahan sa kanilang lugar. Dahil sa kinabibilangan nito, hindi naging bukas ang kamalayan ni Crispin pagdating sa ibang nilalang, kagaya ng mga aswang. Para sa kanila, isa lang itong katang-isip na ginawang panakot ng mga matatanda sa mga batang mahilig gumala kapag tanghali nung unang panahon. Ngunit hindi akalain ng binata na magbabago ang lahat nang madestino ito sa probinsya ng Iloilo. Kasalukuyang naghahanda ang pangkat para sa kanilang deployment order nang mapag-usapan ang tungkol sa lugar na kinaroroonan ng kanilang base. Mga bok, balita ako. Lugar daw ng mga aswang yung pupuntahan natin ah. Magbaong kayo ng maraming bawang sa asin. Wika ng isa sa mga kasama ni Crispin na itago na lang natin sa pangalang Roger. Matalik niya itong kaibigan. Sabay nagtapos sa PMA. Parehong pinili ang Special Forces bilang permanenteng unit. Naku Roger, tigil-tigilan mo nga yung mga kalokohan mo. Alam mo namang marami tayong kasamang bago dito eh. Saway ni Crispin. Ngunit sadyang matigas ang ulo nitong ni Roger. Talagang ipinagpilitan ang usapin tungkol sa mga aswang. Hindi nga bok, puwera biro ah. Naalala mo ba yung kwento ng 2 Marines? Sila daw yung nakaligtas sa pangkat nila. Hindi daw tinatabla ng bala ang kalaban. Saan nga ba banda nangyari yun? Tama, sa Tapas. Muling wika ni Roger.
Oo, natatandaan ko. Napagalaman kong nag-awol yung dalawang yun eh. Kaya sila lang ang natirang buhay. Saka anong hindi tinatablan ng bala? Walang ganun, Roger. Ay sus, para ka namang nakakaloko eh. Butas nga ang katawan ng sasakyan natin eh, tao pa kaya? Tugon ni Crispin. Ilang sandali pa ay lumapag na ang sasakyan nilang helicopter papunta sa probinsya. Nagdagdag lang ito ng gasolina at kagad nang umalis. Aabutin ng maigit 2 oras ang biyahe mula sa Maynila hanggang Iloilo. Kaya naman pinili ni Crispin ang maidlip sandali. Ilang minuto pa ang nakalipas ay ginising ito ng isa sa mga kasamahan. Nakatanggap ng tawag sa radyo ang kanilang sinasakyan na kailangan nilang lumapag sa mismong base dahil sinalakay ito ng mga armadong kalalakihan. Sigurado kayo? Hindi ba wala namang rebelde sa lugar na yun? Paano silang sasalakayin at sinong may gawa? Tanong ni Crispin. Hindi sino, Brad. Kung hindi ano, tutulog-tulog ka kasi kaya ayan. Hindi mo narinig ang sinabi ng mga kasama natin sa kabilang linya. Itak ang dala ng mga sumugod. Tugon ni Roger. Ano sinasabi mong itak? Paanong napabagsak ng mga taong itak lang ang dalang armas ang isang hukbo ng mga militar na kargado ng baril? Roger, tigil-tigilan mo ako sa kalokohan mo ha? Wika ni Crispin. Yan ang hirap sa'yo, Bok eh. Ayaw mo pang maniwala kahit na may mga ebidensya na nga. Antayin mo na lang na makarating tayo sa lugar at ikaw mismo magpatunay. Hirap mo kasing kausap minsan eh. Medyo asar na tugon ni Roger. Hindi na nagsalita pa si Crispin dahil para sa kanya, imposibleng mangyari ang ganong insidente at kapag sumagot pa siya, siguradong magkakaroon ng malaki at mahabang diskusyon. Ilang sandali pa ay nakalapag na ang kanilang sinasakyan sa mismong base. Nanlaki ang mga mata ni Crispin dahil ang mga bangkay na nakahilera sa daan, tadtad ng taga at saksak. Kaagad silang sinalubong ng isa sa mga kasamahan at dinala sa mismong opisina ng opisyales na namamahala sa base. Maligayang pagdating, Teniente Crispin at Sargento Roger. Siguro naman natanggap nyo na yung report, no? Hindi ko na kailangan pang ulitin. Bati ng kapitan. Opo, Kapitan. Nga po pala, bago tayo tumuloy sa misyon, maaari bang mausisa ang mga baril at ibang armas ng mga kasama nating namatay? Tanong ni Crispin. Hindi ko alam kung para saan pa pero sige. Nandun sa kabilang bodega mga armas nila. Hindi pa nagagalaw yun, kaya kayo nang bahala. Maraming salamat po, Kapitan. Roger, tara na. Marami pa tayong gagawin. Kagad nang umalis ang dalawa at pinuntahan ang sinasabing bodega ng mga armas. Dito nga nakita ng binata ang mga sandata ng nalagas na kasamahan. Isa-isang tinignan ni Crispin ang mga baril. Laking gulat nito dahil lahat ng yon ay hindi man lang nagawang iputok. Ano, Bok? Naniniwala ka na? Sa tingin mo bakit hindi naiputok ng mga kasama natin ang kanilang mga baril? Tanong ni Roger. Dali-daling lumabas ng bodega ang binata. Pinuntahan ang mga bangkay. Isa-isa nitong tinignan ang mga kaaway at inamoy. Ngunit walang bakas ng pulbura ang naiwan sa mga ito. Senyales na hindi nga sila nakapagpaputok. Pero paano silang naubos? Ayon sa report, tanghaling tapat nangyari ang pagsalakay, di ba? Tanong ni Crispin. Kaya nga, Bok, mag-isip ka. Sa tingin mo, kung ikaw ang nandito ng mga oras na yun, hindi ka ba gaganti ng putok? Hayaan mo lang ba na pagtatagain ka ng mga kalaban? Wika naman ni Roger. Sa kabila ng mga ebidensya,
Hindi pa rin magawang kumbinsi ni Crispin ang sarili, kaya humingi ito ng pahintulot upang magsagawa ng investigasyon sa paligid ng kampo. May ilang residente kasi ang nakatira malapit sa lugar at paniguradong may maririnig ang mga ito kung sakaling magkaroon ng inkwentro. Halos 500 metro lang ang layo ng kuta mula sa pinakamalapit na pamayanan. At pagkarating doon, hindi na nagsayang pa ng oras si Crispin. Kaagad itong naganap ng mga taong tatanungan, ngunit halos lahat ay umiiwas. Hanggang sa madako ang grupo sa isang tindahan kung saan maraming kalalakian ang nakatambay at umiinom ng kape. Masama ang tingin sa kanila ng mga tao, kaya pinili nilang manatili sa iisang lugar. Dito lang kayo. Hayaan niyo ako magtanong. Alerto lang kung sakaling may mangyari. Wika ng binata. Matapos ay naglakad na ito palapit sa isang mesa. Maulang galang na po. Pasensya na kung iistorbohin ko ang inyong pagkakape. May tatanong lang po ako tungkol sa nangyaring inkwentro sa kampo. May narinig po ba kayong putukan? Tanong ng binata. Nakarinig ng mahinang tawanan ang mga kasama nito, kaya kaagad nilang hinawakan ang mga sandata. Isang lalaki ang tumayo at lumapit sa kanya. Pasensya na sir, pero wala kaming narinig na putukan. Tahimik ang paligid Kaya kung magkakagulo man sa kampo niyo, maririnig namin yun mula dito. Tugon ng lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Lorenzo, ang kapitan del barrio sa lugar na yun. Ganun ba? Pero may nakita ba kayong mga kahinahinalang grupo na umaligid sa lugar na to? Muling tanong ni Crispin. Sa totoo lang sir, wala pong ibang pumapasok dito maliban sa inyo. Pati nga din ang dati niyong mga kasamahan hindi tumutungtong sa lugar ko. Hanga nga ako sa lakas ng loob mo na dinala mo pa yung mga tauhan mo dito. Siguro bago lang kayo na. Tanong ni Lorenzo. Oo, tama ka. Ang totoo, kakarating lang namin sa kampo. At isa pa, wala naman akong nakikitang masama sa pagpasok dito sa baryong to. Dahil nasa gitna kami ng investigasyon. Tugon ni Crispin. Ramdam na nito na unti-unting umiinit ang tagpo. Maging ang mga kasama ni Lorenzo, alam na magkakaroon ng kaguluhan. Wala kayong mapapala sa baryong to, kaya dalhin niyo yung mga aso niyo at umalis na kayo. Wika ni Lorenzo. Nalabis namang ikinagulat ni Crispin. Ngunit may kung ano itong nababasa sa mga sinasabi ng lalaki. O sige. Salamat, Lorenzo. Maikling wika ni Crispin. Inabot nito ang kamay ni Lorenzo. Napansin nito ang nakatuping papel na nasa palad ng binata. Walang anuman, tenyente. Tugon ni Lorenzo. Alam kong natatakot ka magsalita. Puntahan mo ako sa lugar na yan mamayang hapon. Huwag kang mag-alala, ligtas ka dun. Pabulong na wika ni Crispin. Tumango naman si Lorenzo. Ang tinutukoy nitong lugar, sirang simbahan sa likod ng kampo na ginawang paradahan ng mga sasakyan ng militar. Matapos ang usapan, kaagad na ding umalis ang pangkat ni Crispin sa lugar. Pagkarating sa kampo, muli nitong kinausap ang mga kasamahan tungkol sa kanyang binabalak. Sumang-ayon naman ang mga ito. Kinagabihan nauna silang mag-antay sa sirang simbahan. Nakapalibot sa lugar ang ilan sa mga kasama ni Crispin.
Samantalang silang dalawa ni Roger nakatayo malapit sa pasukan ng lumang simbahan. Ilang minuto pa ang lumipas. Naaninag na nito ang isang figura ng paparating na tao. Dali-dali itong pumasok sa simbahan habang nagpapalinga-linga sa paligid. Pasensya na kung nahuli ako, Tenyente. Sinigurado ko muna ang kaligtasan ng mag-ina ko bago pumunta dito. Wika ni Lorenzo. Nagtaka si Crispin sa sinabi nito. Bakit, Lorenzo? Anong problema? May banta ba sa mag-ina mo? Tanong ni Crispin. Oo, Tenyente. Sa oras na ito, marahil alam na ng mga sumalakay sa inyo na nandito ako at nakikipag-usap. Mamaya malalaman niyo ang lahat. Pero sa ngayon, gusto ko munang matiyak na hindi mapapahamak ang asawa at anak ko. Tugon ni Lorenzo. Kagad namang inutusan ni Crispin si Roger na puntahan ang mag-ina nito para masigurado ang kaligtasan. Ilang minuto pa ang nakalipas ay nagbalik na ito kasama ang asawa at anak ni Lorenzo. Ligtas na kayo sa lugar na ito. Huwag kang mag-alala. Pansamantala lang to. Dadaling kayo na mga kasama ko sa isa pang kampo sa Capiz para mapangalagaan ang mag-ina mo. Wika ni Crispin. Salamat, Tenyente. Ngayon pakinggan mo ang sasabihin ko. Ang mga kalalakihan doon kahapon, sila ang sumalakay sa kampo. Maniwala ka o hindi, Tenyente, aswang ang mga yon. Nanlaki ang mga mata ni Crispin nang marinig ang sinabi ni Lorenzo. Napuaw naman ang atensyon ni Roger at dali-dali itong lumapit sa dalawa. Di ba? Tama yung sinabi ko sa'yo. Sa ngayon, hindi lang ako nagsasabi na may kakaiba sa pagkamatay ng mga kasama natin. Wika ni Roger. Tama ang sinabi ng kasama mo, Tenyente. Ito din ang dahilan kung bakit hindi nagawang magpaputok ng mga kasama nyo. Tugon ni Lorenzo. Pero paanong nangyari na hindi nagawang makalaban ng mga kasama namin? Sanay sa pakikipagsagupa ng mga sundalo at siguro naman marunong din silang makipaglaban ng mano-mano. Muling wika ni Crispin. May kakayahan ng mga aswang na magbato ng tigalpo para pigilan ang anumang pag-ataking gagawin ng mga kalaban nila. At sigurado kung yon ang nangyari, kayo na din siguro ang makapagpapatunay sa sinasabi ko, sir. Pagpapaliwanag ni Lorenzo. Hindi pa rin kumbensido si Crispin sa mga impormasyong ito dahil para sa kanya imposible talaga ang mga nangyari. Matapos ang pag-uusap nila Lorenzo at Crispin, kinausap naman ng sarilinan ni Roger ang binata. Alam kong nabubulagan ka sa paniniwala mo, pero hindi ito ang oras para pairalin ang ganyang ugali. Nasa kalagitnaan tayo ng laban kung saan hindi natin alam ang kayang gawin ng mga kalaban. Ang tanging paraan para manalo, makinig sa mga taong nakakaalam tungkol sa kanila. Wika ni Roger. Sinasabi mo bang talikuran ko ang paniniwala ko para lang manalo sa labang to? Tanong ni Crispin. Hindi ito usapin ng relihiyon, Crispin. Buhay ng tao at realidad ang pinag-uusapan natin dito. Ngayon, kung isasaalang-alang mo pa rin ang paniniwala mo, mas mabuti pang hubarin mo na lang ang uniforme mo. Hindi ka nababagay dyan. Wika ni Roger. Matapos ay naglakad na ito palayo. Masuri namang pinag-isipan ni Crispin ang sinabi ng kaibigan. Dahil alam niya sa sarili, lalabag siya sa alituntunin ng kanilang simbahan. Kinabukasan,
Nakita nitong naghahanda si na Roger at ang mga kasamahan. Dali-dali niya itong nilapitan upang tanungin. Saan kayo pupunta? Bakit hindi niyo ako sinabihan? Binigyan kami ng permiso ng kapitana sa Yuri ng kabundukan upang hanapin ang mga taong sumalakay sa kampo. Kung sasama ka, sumama ka. Ngunit huwag kang harang-harang sa magiging plano namin. Pag-uusap ng dalawa. Halata ang galit sa mga salita ni Roger. Ilang sandali pa ay dumating si Lorenzo. Handa na ba kayo? Kailangan nating makarating kay Mang Francio bago mananghalian. Kaya kung maayos na ang lahat, lalakad na tayo. Wika ni Lorenzo. Dali-dali namang nag-ayos ng mga kagamitan si Crispin upang sumama sa grupo. Habang nasa daan, hindi kumikibo sina Roger. Tuloy-tuloy ang paglalakad ng mga ito habang pinakikiramdaman ng paligid. Napansin naman ng binatang nasa kabilang bundok na sila, kaya napilitan nitong kausapin si Lorenzo. Bakit tayo nandito? Kabilang bundok na to ah. Tanong ni Crispin. Pupuntahan namin ang kakilala kong albularyo para humingi ng tulong. Sa ngayon kasi, Tenyente, ito lang ang naisip kong paraan para manalo tayo sa mga kalaban. Tugon ni Lorenzo. Napalingon naman si Roger sa binata upang tignan ang reaksyon nito. Ngunit hindi na umimik si Crispin. Pinili na lang itong manahimik at obserbahan ang susunod na mangyayari. Ilang minuto pa ay narating na nila ang tahanan ng sinasabing albularyo. Nakasara ang pintuan nito, kaya inakala ni Crispin na walang tao. Lorenzo, sigurado ko bang nandyan yung sadya nyo? Parang wala namang tao ah. Tanong ni Crispin. Nandyan lang si Mang Francio. Kanina pa tayo inaantay, kaya maging alerto kayo. Tugon ni Lorenzo. Nang biglang magliparan ang malalaking bato papunta sa kanilang kinakatayuan, kanya-kanyang hanap ng mapagtataguan ang mga ito. Pagdungaw ni Crispin, isang matanda ang nakita nitong naglalakad papunta sa kanila. Kaagad nitong inumang ang baril at sinubukang magpaputok. Ngunit kahit anong gawin niyang pagkalabit sa gatilyo, hindi nito magawang iputok ang baril. Magsasayang ka lang ng lakas, Tenyente. Hindi puputok ang baril mo. Maniwala ka sa akin. Wika ni Lorenzo. Nagpalit ng magasin si Crispin. Sinubukang paputokan ng matanda, ngunit wala pa ring nangyari. Teka, bakit ganito? Bakit hindi pumuputok ang baril ko? Hoy, amin na nga yung baril mo! Kagad itong inabot ng tauhan, ngunit hindi pa rin gumana nang paputokin ng binata. Ang tigas ng ulo mo, Tenyente. Ibaba mo yung baril. Baka makasakit ka lang eh. Wika ni Roger. Huwag mo kong utusan. Baka nakakalimutan mong... Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla itong sinuntok ni Roger. Hindi kami pumunta dito bilang sundalo. Kaya wala kaming pakialam kung anong ranggo ang nakapatong dyan sa balikat mo. Naparito kami bilang mga taong naghahanap ng kasagutan sa mga tanong namin. Ngayon, kung hindi ka makikinig, maaari ka nang umalis, Tenyente. Wika naman ni Roger, sabay hablot ng kwelyo ng damit ni Crispin. Inikot ng binata ang tingin sa mga kasamahan at napansing walang pangalan na nakasabit sa uniforme ng mga ito. Napagtanto ng binata, hindi totoo ang sinabi ni Roger
na may basbas ng kapitan ang lakad na iyon. Kaya unti-unti itong huminahon dahil alam niyang wala ding mangyayari kung papairalin niya ang taas ng kanyang posisyon. Tapos na ba kayong magtalo? Lorenzo, ano ba yung mga kasama mo? Naturing ang mga sundalo, parang mga walang disiplina sa sarili. Nakakaya! Wika ng matanda. Kagad namang lumapit si Lorenzo sa matanda at nagmano. Pasensya na po kayo, Manong. Huwag po kayo mag-alala. Mababait naman po sila eh. Tinulungan po nila akong mailigtas ang mag-ina ko. Ay, ganun ba? O siya, ano pang inaantay nyo dyan? Pumasok na kayo. Maliit lang ang tahanang iyon. Ngunit laking gulat ni Crispin dahil nagkasya ang 9 na tao sa mismong sala nito. Biglang napatayo ang binata nang makita nito ang isang malaking asong lumabas sa gilid ng bahay. Walang gagalaw kung ayaw niyong lapain kayo ng asong gubat na yan. Mahinang wika ni Lorenzo. Seryoso ang mukha nito. Ngunit ilang sandali pa, biglang natawa si Mang Prancio. Kung nakita nyo lang yung mga mukha nyo, ay nako, ang pangit! O siya, sabihin nyo sa akin ang totoong dahilan ng pagparito nyo, Lorenzo. Tanong ng matanda. Nakahinga ng maluwag si Crispin dahil ang buong akala nito, lalapain na sila ng napakalaking asong gubat. Hihilingin sana ng mga sundalong to ang tulong mo, Manong. Kaso, may isa sa kanila na hindi naniniwala sa mga nangyayari. Kahit ilang beses ko pang ipakita sa kanya mga ebidensya pero ewan ko lang ngayon kung hindi pa rin siya maniniwala matapos kanyang subukang barilin. Tugon ni Lorenzo. Ganun ba? Isa lang ang masasabi ko sa taong yan. Hindi siya naniniwala. Nahihirapan lang siyang tanggapin na sa mundong ginagalawan natin, may iba pang puwersa maliban sa banal na presensya ng ating Ama. Bueno, hindi naman siguro kayo nagpunta rito para paniwalain ang taong yan, di ba? Kasi kung ganun, nagsasayang lang kayo ng oras. Sinasayang nyo lang din ang oras ko. Wika ni Mang Prancio. Kagad namang tumayo si Lorenzo at sinabi ang kanilang pakay. Nung nakaraang araw, sinugod ang kampo ng mga militar na malapit sa baryo. At ang hula ko, mga aswang ang may gawa. Dahil hindi man lang nakalaban ng mga sundalo doon. Naparito po kami para sana maliwanagan tong kasamahan ko at tingin ang payo nyo dahil kapag naulit pa ang pangyayari, marami sa kanilang mapapahamak. Tugon ni Lorenzo. Hindi naman napigilan ni Crispin ang sarili. Tumayo ito at nagtanong. Mawalang galang na po, Manong. Totoo po ang sinasabi ni Lorenzo. Sa katunayan, ako po mismo ang nag-obserba sa mga kagamitan ng mga kasamahan ko. Hindi nila nagawang paputukin ang mga baril nila. Batay sa nangyari din kanina. Ibig po bang sabihin nito, aswang din kayo? Tanong ng binata. Napatitig sa kanya si Mang Prancio at tumugon. Ikaw marahil ang tinutukoy nitong si Lorenzo. Batay sa nakikita ko sa iyo, malakas ang pananalig mo sa Ama. Pero ito din ang naglalagay sa iyo sa matinding kapamakan. Wala namang masama sa pananalig. Pero kung minsan ang inaakala nating kalamang natutunan ay siyang nagiging dahilan
para maging ignorante tayo sa mga bagay-bagay. Hindi ako aswang. Tugon ng matanda. Naglakad ito papunta sa kanyang altar. May kung anong kinuha. Muli nitong itinuloy ang kanyang pagpapaliwanag. Ang mga susunod ay batay sa paliwanag ng matanda. Ang kakayahang taglay ng mga aswang na hindi tablan ng anumang sandata dahil sa isang dasal o orasyon. Ngunit ang ganitong kakayahan nakakamtan lang ng isang individual sa pamamagitan ng dedikasyon, matinding konsentrasyon sa kanyang ginagawa. Matinding pagsasanay ng pisikal na katawan at isipan ang kailangan bago ito tuluyang mapagana. Ayon sa matanda, ang ginawa niya kanina, simpleng manifestasyon lang ng kabuuan niyang taglay na kakayahan. Malalim ang aral na taglay ni Mang Francio. At kung lahat kayo ay kagaya niyo, Crispin, pangungunahan ko na kayong lahat. Masisira lang ang ulo niyo, pero hindi niyo mauunawaan ang nilalaman ng mga aral na to. Wika ni Lorenzo. Kung ganun, paano naming harapin ang mga nilalang na may ganitong kakayahan? May mga baril nga kami, pero wala namang kaming silbi. Dahil hindi naman ito gagana sa kanila, di ba? Tugon ni Roger. Hindi lang naman baril ang maaari niyong ipanglaban. Kung kaya niyong gumamit ng itak, mas mabuti ang ganong paraan dahil mas malakas ang tsansang manalo kayo sa laban. Pero syempre, hindi lang yon ang taglay na kakayahan ng mga aswang. Mabilis din silang kumilos. 5 beses na mas malakas kaysa sa isang normal na tao. Bagay na hindi natin maaaring malampasan sa pamamagitan ng pagdarasal lamang. Wika ni Mang Francio habang nakatitig kay Crispin. Napansin naman ng binata na siya ang pinupunterya ng matanda sa lahat ng sinasabi nito. Sandali lang. Alam kong iba ang paniniwala ko. Pero parang iba yung dating sa akin Mang Francio. Tumawa ng malakas ang matanda. Sa isang iglap, bigla na lang itong nakalapit sa kanya. Kung tutusin, mahigit 10 hakbang pa mula sa kanyang kinakatayuan ang kaninang kinaroroonan ng matanda. Ay nako, huwag mong isiping tungkol sa iyo ang lahat at umiikot sa iyo ang mundo. Dahil ngayon pa lang imumulat na kita sa katotohanan. Ang buhay na pinanggalingan mo, malaking kasinungalingan. Papatunayan ko sa iyo ang lahat. Mag-antay ka lang. Wika ng matanda. Bigla namang nakaramdam ng matinding panlalamig si Crispin. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla itong natakot sa matanda. Kung ganun, Manong, ano po ang dapat nilang gawin? Tanong ni Lorenzo. Kung magtitiwala kayo sa akin, matutulungan ko kayo. Pero kung wala, pasensya na. Wala din ako magagawa. Mahirap kapag isang doktor ng medisina ang nagpapagamot sa isang albularyo. Tugon ng matanda habang nakatitig na naman kay Crispin. Samantalang pinipigilan lang ng binata ang sarili. Pero ang katotohanan, gusto niya itong banatan. Ano po bang dapat naming gawin? Tanong ni Roger. Iwanan niyo ang mga baril sa aking pangangalaga. Maging ang lahat ng mga bala, kutsilyo, at mga kagamitan sa pakikipaglaban sa loob ng 3 araw. Matapos ay balikan niyo. O pwede din namang manatili kayo sa bahay ko habang isinasagawa ko ang ritual. Tugon ng matanda. Pinulong ni Lorenzo ang mga sundalo.
Ngunit hindi sumama sa kanila si Crispin. Napansin ito ng matanda, kaya kagad niyang nilapitan ang binata upang kausapin. Nauunawaan ko ang kalagayan mo. Sa katunayan, iho, totoong mahirap baguhin kung ano man ang nakasanayan mong paniwalaan. Pero siguro naman may nakapagsabi na sa'yo na hindi lahat ng naririnig natin ay tama. Wika ni Man Francio. Napapansin ko po sa inyo, Manong. Kung magsalita kayo, kilalang kilala niyo ako. Tugon ni Crispin. Hindi naman sa ganon. Ang lahat ng sinabi ko sa iyo ay pawang hula lang. Nakumpirma ko lang na tama ako batay sa naging reaksyon mo. Ito lang ang tatandaan mo, bata. Walang mawawala kung susubukan mong maniwala. Wika ng matanda. Kagad na itong bumalik sa kanyang ginagawa. Matapos ang ilang minuto, muling nagtipon-tipon ang mga kasama ni Crispin sa harapan ni Mang Francio. Isa-isa nilang tinanggal ang mga bala ng baril mula sa magasin. Inilagay sa isang malaking sisidlan. Binaklas din ng mga ito ang mismong baril, alinsunod sa sinabi ni Mang Francio. Magaling! Crispin, maaari mo bang kunin ang isang balde ng tubig sa labas ng bahay? Utos ng matanda. Natawa naman ang mga kasama nito. Dahil sa dinami-dami nila, siya pa ang napagdiskitahan nitong utusan. Napansin din ni Roger na hindi pa binabaklas ng binata ang kanyang baril, kaya kagad niya itong nilapitan. Ako na ang kukuha ng tubig. Baklasin mo na yung baril mo. Tanggalin ang mga bala. Nang sa ganon, magawa na ni Mang Francio ang ritual. Wala namang nagawa ang binata, kundi sumunod sa mga sinasabi ni Roger. Hindi ito makapaniwala na sa kabila ng kanyang ranggo, nagagawa siyang utusan ng isang sarhento. Matapos baklasin ang lahat ng kagamitan, binuhusan ito ni Mang Francio ng tubig. Nagsindi ng insenso ang matanda. Nag-usal ng mga dasal habang nagpapatak ng langis sa mismong plangganang kinalalagyan ng mga gamit. Alam kong pakiramdam, Tenyente, pero magtiwala lang po kayo kay Mang Francio dahil hindi niya tayo ipapahamak. Wika ni Lorenzo, sabay higa sa mahabang upuan. Nagpa siyang magpahinga ang mga ito. Kinabukasan, may ilang bagay na tinuro si Mang Francio sa kanila tungkol sa mga kalaban. Ang mga aswang may kakayahang magbago ng anyo. Maliban sa mga kakayahan nilang taglay, kaya din nilang magmanipula ng isip ng tao. Kaya mag-iingat kayo. Kung sakali mang may mangyari sa isa sa mga kasamahan nyo, huwag kayong mag-aatubiling lumaban at patayin kung kinakailangan. Wika ni Mang Francio. Nagkatinginan ang mga sundalo. Naramdaman ng matanda ang pag-aalangan sa mga ito. Sa tagal ng pinagsamahan namin, mukhang imposibleng mangyari ang sinabi mo, Manong. Tugon ni Roger. Alam ko, maniwala ka sa akin. Napagdaanan ko na din ang lahat ng yan. Kaya ako nakatayo sa harap nyo ngayon dahil pinili kong gawin ang nararapat. Ipapaya ko din sa inyo na kung gusto nyong magtagumpay laban sa hindi kilalang kaaway, huwag nyong pairalin ang emosyon. Biglang napaisip ang lahat sa sinabi ng matanda. Manalangin na lang tayo na hindi umabot sa ganong sitwasyon.
Dahil maaaring hindi namin kayanin ang bigat ng konsensya sa oras na mapatay namin ang isa't isa. Wika ni Crispin. May paraan para iwasan ang ganong pangyayari. Sundin niyo ang lahat ng bilin ko. Bago sumabak sa laban, ano-ano ang mga yon? Una, isantabi niyo ang pagiging sundalo. Iwasan niyong tignan ang ranggo ng isa't isa. Pangalawa, isipin niyo ang kabutiang maidudulot ng inyong sakripisyo. At pangatlo, magtiwala kayo sa kung ano man ang sinasabi ng puso niyo. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, mas matalino ang puso kaysa sa utak. Pagpapaliwanag ng matanda. Taliwas ito sa mga alituntunin ng sundalo. Ngunit walang magagawa sina Crispin dahil sa kasalukuyan. Kung ito lang ang tanging paraan, wala tayong magagawa kung hindi magsakripisyo. Tama ang sinabi ni Mang Francio. Isipin natin ang kapakanan ng nakararami. Simula pa lang, ito na ang adikain natin bilang sundalo. Bakit hindi na lang natin pangatawanan? Wika ni Crispin. Bigla namang pumalakpak si Roger. Sa wakas, nagising na din sa katotohanan ng kaibigan ko. Ngayon masasabi ko, malaki ang pag-asa nating manalo. Kung hindi niyo po na itatanong, si Crispin po ang pinakamahusay pagdating sa plano ng pag-atake. Tugon ni Roger. Mabuti kung ganon. Maganda kayo. May pupuntahan tayong lugar. May inihanda akong mga gamit. Suotin niyo ang mga yon. Hindi kailangan naka-uniforme kayo ha. Wika ng matanda. Kaagad namang nagbihis ang pangkat. Sa pagkakataong iyon, nagpanggap silang pangkaraniwang mamamayan. Walang dalang baril. Tanging mga itak lang ang nakasugbit sa kanilang bewang. Pasensya na, Teniente, pero hindi ako maaaring sumama sa inyo. Kilala ako sa lugar na yon at maaaring mabulilyaso ang mga plano kung sakaling makita nila ako. Tugon ni Lorenzo. Kahit ako naman hindi rin ako pwedeng makita ng mga nakatira sa baryong yon. Kaya ihahatid ko lang kayo malapit sa lugar. Magsagawa kayo ng pag-uusisa at tandaan nyo ang pasikot-sikot ng baryong yon. Pero huwag kayong gagawa ng anumang hindi ka nais-nais kung ayaw nyong masira ang plano. Anumang makita nyo sa lugar, huwag yung pansinin. Hanggat kaya, manatili kayong kalmado. Muling wika ng matanda. Matapos magbigay ng panuto, kaagad na silang lumakad. Hindi kalayuan sa tahanan ni Mang Francio ang sinasabing lugar. Napagtanto ng pangkat nila Crispin na isa itong baryong punong-puno ng tao. Bababa na po kami, Manong. Mag-iingat po kayo dito. Pangako po, susundin namin ang mga bilin nyo. Halika na, Roger. Pag-aya ni Crispin sa mga kasamaan. Pagpasok pa lang sa baryo, kaagad na silang pinagtinginan ng mga tao. Sumalubong din sa kanila ang nakakasalasok na amoy na parang nabubulok na laman. Nagkalat din sa paligid ang bungo ng kalabaw at iba pang malalaking hayop. Ngunit ang talagang nakaagaw ng atensyon ni Crispin ay ang mga taong nakatali ang paa habang nakaupo sa isang maliit na kubo. Ano kaya ang ginagawa ng mga taong yan dito? At saka bakit parang wala akong nakikitang mga kababaihan? Wika ni Roger. Yan nga din ang napansin ko. Mabuti pa maghiwalay tayo para mas marami tayong makuhang impormasyon.
Magkita na lang tayo sa labas ng baryo. Tugon ni Crispin. Kaagad naghiwalay ang pangkat. Tigda 2 tao sa isang grupo. Kasama ng binata si Roger. Tinungo ng mga ito ang pinakagitna ng baryo. Doon nasilayan ang nakakakilabot na tagpo. Kitang-kita na Crispin ang mga nakabitay na katawan ng mga tao. Walang damit ang mga ito. Wakwak ang tiyan na tila tinanggal ang laman loob. Halos masuka ang binata sa mga nasaksiyan. Ngunit pilit niya itong pinanglabanan. Hindi rin sila pinansin ng mga tao roon na tila abala sa kani-kanilang ginagawa. Umalis na tayo dito. Sapat na ang mga nakita kong pruweba. Hanapin na natin ang iba, tenyente. Wika ni Roger. Ngunit hindi sumasagot si Crispin dahil nakita nito ang isang paslit na nasa kulungan. Walang tigil sa pag-iyak ang bata habang inaabot ang paa ng bangkay ng isang babae. Mabaging langit. Anong kademonyohan ang nangyayari sa lugar na to? Wika ni Crispin. Galit na galit ito sa nakitang tanawin. Alam ni Roger na sa ganong estado ng kaibigan, mahihirapan siyang pigilan ang anumang balak nitong gawin. Naku, naloko na. Eto na tayo, Crispin. Makinig ka sa akin. Hindi ito ang tamang oras. Tandaan mo ang pakay natin dito. Mag-obserba lang muna. At sa oras na handa na tayo, saka natin sila sugurin ng buong pwersa. Tugon ni Roger habang hinihila palayo ang kaibigan. Habang naglalakad ang dalawa, nakita ni Crispin ang mga kalalakihan doon sa kapian kung saan nila nakilala si Lorenzo. Ang mga walang iya. Humanda kayo. Dahil sa oras na sumugod kami, kayo ang una kong hahanapin. Wika ni Crispin. Oo, tama. Kaya sa ngayon, bilisan mo na. Siguraduhin mong hindi nila tayo makikita. Tugon ni Roger. Papalapit na sila sa mga kalalakihan. Unti-unting nilampasan ang mga ito. Ngunit biglang huminto sa paglalakad ang lalaki. Hinawakan sa balikat si Crispin. Sandali lang, kaibigan. Meron ka bang pansin din ng sigarilyo? Wika nito. Nagulat si Roger. Tarangtang dumukot ng posporo sa kanyang bulsa. Eto, kaibigan, sa ina. Mauna na kami. Wika nito. At nagmadaling umalis. Salamat, kaibigan, ha? Tugon ng lalaki sabay lakad din palayo. Tila nabunutan ng tinik sa talampakan ng dalawa nang makalabas sila sa baryo. Ilang sandali pa nagdatingan na din ang mga kasama. Sabay na silang bumalik sa kinaroroonan ni Mang Prancio. Ngayon, nakita nyo na kung anong dapat makita sa lugar na yon. Siguro naman, hindi na kayo magdadalawang isip sa mga susunod na akbag. Halina kayo, bumalik na tayo sa bahay. Wika ng matanda at habang nasa daan. Hindi mawala sa isip ni Crispin ang batang nakita sa kulungan. Mga hayop sila. Sisiguraduhin kong walang matitira sa kanila sa oras na sumalakay tayo. Wika ni Roger. Narinig naman ito ni Mang Prancio. Alam kong galit ka sa mga sandaling ito, Crispin. Payo ko lang sa'yo, gamitin mo ang galit na yan sa tamang paraan. Wika ni Mang Prancio. Masyadong matalinghaga magsalita si Mang Prancio.
na minsan hindi maunawaan ni Crispin. Manong, sa pagkakalam ko, ang galit ay isang negatibong emosyon. Kailan ito nagkaroon ng mabuting epekto? Tanong ni Crispin. Depende kung ano ang pinag-uugatan nito. Ang galit ay nagsisilbing panggatong na kung gagamitin sa tamang paraan, maaaring magdulot ng tagumpay sa isang tao. At kung sa maling paraan naman, kapamakan at pagkasira ng buhay. Ikaw mismo ang makakasagot ng tanong na yan, bata. Pag-isipan mong maigi. Tugon ni Mang Francio. Pagdating sa tahanan ng matanda, nakahanda na ang kanilang hapunan. Napangiti naman si Crispin. Litsyong baboy ang nakahain sa mesa. Isa sa mga pagkaing ipinagbabawal ng kanilang reliyon. Mukhang hindi ako makakapaghapunan ngayong gabi ah. Pasensya na kayo. Pero alam niyo namang bawal sa akin yung baboy, di ba? Alam ko, kaibigan. Huwag kang mag-alala. May nakahanda akong inihaw na dalag at manok sa kabilang mesa. Doon tayo. Dahil hindi rin ako kumakain ng baboy. Nagsawa na siguro yung sikmura ko. Nakahinga ng maluwag ang binata. Nagpasalamat ito kay Lorenzo at walang pigil sa pagkain. Pasensya na. Kaibigan, talagang gutom na ako eh. Wika nito habang walang tigil sa pagsubo. Ayos lang. Sige, kumain ka at magpahinga. Dahil kakailanganin niyo ang lakas. Tugon ni Lorenzo. Lingid sa kalaman ng mga ito na may inilagay si Mang Francio sa mga pagkain. Habang kumakain ng pangkat, kinausap nito si Lorenzo. Ilang sandali lang, mawawala ng malay ang mga yan. Ihanda mo na ang mga kagamitan para maisagawa natin ang huling ritual. Malaki ang potensyal ng grupong ito at naniniwala kong sila ang makakapagwakas ng paghahari ng mga aswang sa lugar natin. Wika ng matanda. Aksidente itong narinig ni Roger. Ngunit pinili nitong manahimik dahil wala naman siyang nakikitang mali sa binabalak ng dalawa. Kinabukasan, nagising ang pangkat na may mga bendang nakatali sa kanilang kanang braso. Akmang tatanggalin sana ito ni Crispin, ngunit pinigilan siya ni Lorenzo. Kaibigan, huwag mong tatanggalin ang benda. Hindi pa naghihilom ang sugat niya. Wika nito. Sugat? Bakit? Anong ginawa mo sa amin? Tanong ni Crispin. Nagbaon sila ng mutya ng bigas sa atin. Huwag kang mag-alala. Hindi nakakasama sa katawan yan. Ang totoo, ginawa to nila Mang Francio para hindi tayo mamataan ng mga kalaban. Makikita mo ang sinasabi ko. Sa ngayon, magtiwala ka lang sa matanda. Tugon ni Roger at ayon pa dito. Gising siya buong magdamag habang isinasagawa ang pagbabaon ng mutya sa katawan ng mga kasama. Narinig dito ang lahat ng pinag-uusapan nila Lorenzo at Mang Francio. Salamat sa pagpapaliwanag, Sarento. Sige, maiwan ko muna kayo. Nakahanda na pala ang agahan. Wika nito. Kagad siyang nagtungo sa likod ng bahay kung nasaan si Mang Francio. Matapos mag-agahan, inilabas ng matanda ang plangganang pinagbabara nila ng mga bala at baril. Ngayon, isa-isahin yung buuin ng mga sandatang yan. Maganda kayo dahil ngayong gabi ang pinakaangkop na panahon para sa lakay ng baryo. Wika ng matanda. Bakit, Manong? Ano po bang meron ngayong gabi?
Taon-taon, nagdiriwang ng kapistahan ng mga nakatira sa lugar na yan. At ang mga nakikita niyong paghahanda ay para sa kapistahang gaganapin. Wika ni Lorenzo. Hindi na din pala tayo mag-aantay ng matagal eh. Sige na mga kasama, ayusin nyo na ang mga baril nang makapaganda na tayo sa pagsalakay. Matapos maganda, kinausap ni Crispin ang mga kasamahan. Inutusan niya ang mga itong huwag magsusuot ng uniforme. Marami ang nagtanong kung bakit. Kagad siyang nagpaliwanag. Pumunta tayo dito hindi bilang sundalo at walang sino man mula sa kampo ang makakaalam ng ating totoong misyon. Walang dapat makaalam ng totoo nating pagkatao. Kaya hanggat maaari, iwanan niyo mga bagay na maaaring magpakilala sa inyo. Wika ni Crispin. Naging malinaw sa mga kasamahan ang ibig niyang sabihin. Pagsapit ng hapon bago pa man lumubog ang araw, nakapwesto na sila sa bukana ng bayan. Ang ilan sa mga kasama ni Crispin nanatili sa mataas na bahagi ng lugar upang magsilbing mata sa anumang pagkilos na hindi makikita ng grupong nasa ibaba. Pagpatak ng 6:00, kagad nang sinimulan ng mga taga-baryo ang selebrasyon ng kanilang kapistahan. Dinig mula sa kinaroroonan nila ang magkahalong sigawan at iyak ng mga tao. Tanaw din ng binata ang mga iginapos na kababaihan sa mga posteng nakailera sa gitna ng baryo. Sa udyat ko bababa tayo. Mag-iiwalay. Kagaya ng dati, Roger, pamunuan mo ay 2 pangkat. Umikot kayo sa gawing likod ng baryo. Siguraduhin niyong walang makakakita sa mga galaw niyo. Walang problema. Malinaw, tenyente. Tawagin mo ako sa pangalang Roger. Hindi tayo mga sundalo ngayon. Kung hindi mga pangkaraniwang sibilyan na nagdanais makatulong. Pag-uusap ng dalawa. Kagad nang lumakad sina Roger kasama ang kalahati ng kanilang grupo. Samantalang sina Crispin naman na natili sa bukana ng baryo, unti-unti ding pumasok. Walang nagbabantay sa lugar dahil abala ang mga ito sa kanilang kapistahan. Nakampante silang walang ibang gagalaw sa kanila sa lugar na iyon. Dahan-dahang lumapit ang grupo sa mga taong nagsasaya. Ilang sandali pa ay binigay ni Crispin ang hudyat. Bagyang natahimik ang mga taga-baryo dahil nakita nila ang pulang ilaw na pumaibabaw. Ito ang hudyat ng pagsalakay ng pangkat nila Crispin. Nang makita ang mga kasamahan ang pulang liwanag, walang tigil nilang pinaulanan ng bala ang mga aswang. Nagsigawan ang mga ito. Ang ilan ay kaagad na bumagsak. Hindi tumigil sina Crispin hanggat hindi nauubos ang mga dalang bala. Nang wala nang matira, isa-isa nilang hinagis ang mga baril. Binunot ang dalang itak at pinagtataga ang lahat ng makasalubong. Roger, sa akin yung lalaking nagngangalang Adan. Ang sabi ni Lorenzo, siya daw ang leader ng baryong to. Wika ni Crispin. Walang problema, Crispin. Yun siya oh, nakatayo. Tugon ni Roger. Kapwa hindi makapaniwala ang mga ito. Gumana ang ginawang ritual ni Mang Francio. Nagawa nilang patamaan at patayin ang ilan sa mga aswang gamit ang mga nakasanayang sandata. Dali-daling tumakbo si Crispin papunta kay Adan. Nanlaki ang mga mata nito nang makitang papasugod ang binata. Ikaw? Sinasabi ko na nga ba eh. Sana pinatay ko na lang kayo ng mga kasama mo nung una tayo magkita. Yun nga din ang iniisip ko eh. Pero wala akong alam tungkol sa inyo. Kaso nga lang ngayon pasensya na lang.
Dahil nakahanap kami ng paraan para ubusin kayo at makapagiganti sa ginawa niyong pagpatay sa mga kasama ko. Nang galaiti si Adan, bigla nitong sinugod si Crispin. Kung akala mo, magagawa mo kong talunin gamit ang kakarampot mong kalaman. Nagkakamali ka. Marami ka pang hindi nalalaman. Wika ni Adan sabay kalmot kay Crispin. Nagulat ang binata dahil mabilis niyang naiwasan ang atake ng aswang. Napangiti ito dahil alam niyang epekto ng ibinaong mutya sa kanilang katawan. Kagad itong gumante ng atake. Nagawang putulin ang kamay ng kalaban. Napahiyaw ito sa sakit. Akmang tatakas sana ito nang biglang magpakita si Mang Prancio. Anong sabi ko sa iyo, Adan? Hindi ba nagkatotoo ang hula ko? Darating ang panahon, may uubos sa lahi mo. Walang iya kayo. Pinagkaisaan niyo kami. Pasensya na, pero hindi ka namin pwedeng hayaang mabuhay pa. Wika ni Crispin. Tinarak ang itak sa katawan ni Adan. Para yan sa mga buhay na inutang mo. Wika ng binata. Sabay bunot ng itak at itinutok sa leeg ni Adan. Ito naman, para sa mga kasamaan kong nalagas. Muling wika nito. Sabay tagpas ng leeg. Inubos ng grupo ni Crispin ang mga tao sa baryong iyon. Matapos ay sinunog nila ang buong lugar. Kailangan nyo nang umalis dito, Crispin. Hindi magtatagal. Malalaman to ng mga militar. Yun din ang balak naming gawin. Salamat sa inyo ni Mang Prancio. Tatanawin kong malaking utang na loob ang tagumpay na ito. Sige na, mauna na kami. Tugon ni Crispin. Kagad nang umalis ang pangkat. Ano nang gagawin natin? Anong plano mo, Crispin? Babalik tayo sa kampo at mag-uulat. Pero walang dapat makalam ng ginawa natin. Ariglado, teniente. Pag-uusap ng dalawa. Sinabihan din ni Crispin ang mga kasamahan na walang magsasalita tungkol sa mga nangyari. Kagaya ng inaasahan, naligo ng tanong ang grupo. Iisa lang ang sinabi nila. Kuta ng rebelde ang baryo. Ito ang dahilan kung bakit nila sinalakay ang lugar. May ilang ding nakapagpatunay na totoo ang sinasabi nila Crispin. Ni minsan. Hindi inakala ng binatang magbabago ang kanyang paniniwala. Ngunit kahit ganon, napatunayan ng binata na tama ang sinabi ni Mang Prancio. Hindi na bago ang kanyang pagkatao dahil sa mga nadagdag na kalaman. Sa pagtagal ng panahon, nagamit ng pangkat ng kakayahang nakuha sa matanda. Walang nakaalam ng sekreto ng grupo. Ipinagpatuloy nila ang gawain hanggang sa lumaganap ang balita sa buong probinsya tungkol sa isang baryo na sinalakay ng militar.